Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Taas po po yun. Yes po. Katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
bawat puso ng bawat tao na nasa lugar dito sa church na ito, O God. Hayaan mo na ibigay namin sa iyo, Diyos, ang awit ng pagsamba na ito, Panginoon. Jesus. Sa piling mo. Minsan pa, church, kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa.
babagay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, Kaya ang naisin ng puso ko, Kaya ang naisin ng puso ko, Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Jesus. Panginoon, na napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. At ang siyang kapayapaan, Panginoon Jesus, na nanggagaling sa iyo ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito. Kaya naman, O Diyos, hayaan mo na patuloy naming sambahin ka, O Diyos. Na patuloy naming itataas ang iyong pangalan, O Diyos, sa oras na ito dahil ikaw, Panginoon, ang siyang nararapat, Panginoon, sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, O Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus, we glorify you this place, O Lord. Punuin mo ng iyong banal na presensya ang lugar na ito, Diyos. Hayaan mo na mangusap ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon.
magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, alam ko po lahat po tayo nabati nyo na yung mga katabi nyo, no? Ng Happy New Year, no? So welcome sa 2026. Ayan, sabihin nyo naman sa sarili nyo, welcome to me. Ayan. So welcome, no? So welcome nyo yung sarili nyo sa 2026. So alam ko lahat tayo dito, no? Nag-celebrate ng bagong taon. Yung iba po ba dyan, may mga handa pa? Ayan, nakatabi sa ref, no? Yung mga resolution, magda-diet na ako pag naubos yung handa namin. Sayang di ba? So kung may mga handa pa kayong salad, pahingi naman. Ayan. Huwag nyo nang itabi kasi sayang naman. No? So welcome po sa church, no? Sa lahat po ng mga bagong, kung may mga bago po dito, no? So welcome po sa Winsukat. Ayan, so may mga bago ba? Ayan, so marami tayo ngayon, no? So may mga nagbabalik galing probinsya, mga nagbakasyon, no? Nagbagong taon sa kasama yung kanilang mga pamilya. Ano? So ayan, so ngayon po ay 2026. Tama ba ako ngayon? 2026, a year of the horse daw, sabi sa Chinese zodiac. Tama ba? Ha? Years of the horse? Hindi ba? Sorry, hindi ba? Di ba? Dati kasi noong unang panahon, laging pinag-aano yung mga horoscope or what. Pero ano po, hindi po ako naniniwala sa horoscope ha. Kahit po anong year yan. Ayan. Ayan, yun po yung sa ating zodiac. 2026, oh. So alam ko po, lahat po tayo, pagdating ng bagong taon, lagi iniisip natin laging bago. Diba? Bagong pag-asa, bagong pangarap, bagong kotse, bagong bahay. Lahat tayo mayroong mga gustong marating, no? Meron tayong, pagdating ng 2026, doon nagkakaroon ng reset, no? Yung buhay mo from 2025 na ito yung mga pinagdaanan ko, 2026, ito na yung inaantay ko, no? Magbabago na ako. So sabi ng iba, February, medyo sumablay na, 2027 na lang ako magbabago, no? Pagdating ng New Year. So medyo mahaba-haba pa, no? Ayan. So alam ko lahat tayo mayroong pag-asa. Alam niyo po ba, based sa news, no? Ng Philstar. Nababasa mo ba kayo ng Philstar, Diario? Ayan. Yung iba po kasi nasa Facebook na yan, eh. Philstar. Sabi po dito, ang mga Pilipino daw ng New Year ngayon 2026, ayan, nag-drop yung kanilang pag-asa, yung hope, no? To 89%. So meaning, sa loob ng 16 na taon na mataas ang pag-asa ng mga Pilipino kada bagong taon, nag-drop siya ng 89%. So meaning, yung 89%, meron silang pag-asa na may mangyayaring maganda sa akin ngayong taon. Yung 11% naman, sabi nila, parang wala namang nangyayari. Di ba? Parang wala naman akong inaantay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kung kasama sa 11% na hindi nagkaroon ng pag-asa, patingin nga po ng mga mukha, or pasok kayo dun sa 89% na meron kayong pag-asa na meron gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Makakabili ako ng bagong sasakyan, bagong bahay, ano pa ba, kung anong hinihiling nyo. So yung 11%, wala lang, di ba? Parang lusis-lusis lang ng New Year. Walang ginagawa, no? Walang pag-asa. Wala lang, tutulog lang, di ba? So, yung ibang anak ko nga, talon ng New Year eh. Sabi, I want to be tall. Diba? Ginawa ko na rin yun, di ba? So, hindi nangyari. Pero ayoko namang i-spoil yung anak ko na, okay lang yan, di ba? So, gano'n, no? So, lahat tayo mayroong pag-asa. Pagpasok ng bagong taon. At alam ko lahat tayo siguro, I don't know, kung mayroong mga ditong guilty na meron tayong mga parang pamahiin or superstitious belief nung New Year. Siyempre, hindi ko kayo nakita. Baka yung iba nagsuot pa ng polka dots. Yeah. Pampaswerte. Alam niyo po ba yung polka dots? Ba't nagsusuot ng polka dots? Mga bilog-bilog daw para siyang coins. Di ba? Coins. Pagpasok ng bagong taon, wealth, no? Money. Di ba? May mga prutas tayong bilog. Ayan. Bilog. Lahat bilog. Kailangan 12, no? Iba't ibang bilog. Dalandan, apple, peras. Kaya pala pagdating ko kahapon sa palengke, wala akong mabiling peras. No? So, ang malas ko, sinuwerte sila, di ba? So, gumana agad, no? So, meron tayong mga gano'n, meron po ba dito ang gano'n, na nag-ipon ng 12 na bilog na prutas? Ayan. Yung iba naman daw,
bawal daw maghanda ng chicken. May naghanda po ba dito ng chicken ng New Year? Meron. Alam niyo po kung bakit sabi bawal daw maghanda ng chicken? Kasi daw ang chicken ay isang kahig, isang tuka. Di ba? So iba, ayoko mag-chicken ngayon. Para pagdating ng New Year, yung business or trabaho namin, hindi isang kahig, isang tuka. Di ba? Nag-chicken ba ako ng New Year? Parang hindi, no? So safe ako. Diba? So, parang hindi, no? Pero hindi ko naman sinadya, di ba? Hindi ko naman sinadyang di ako nag-chicken. Hindi ko lang trip mag-chicken, no? So marami pa, no? Marami tayong mga ibang pinapaniwalaan na like tulad bawal magwalis tuwing January 1, di ba? Kasi lalayas doon yung swerte. So marami pa, no? So lahat tayo, meron tayong paniniwala na baka yung iba dyan naniniwala pa sa swerte or malas. Anyway, kayo na po ang bahala doon sa inyong conviction, no? Pero nonetheless, no? Lahat tayo, meron tayong bagong pag-asa. Lahat tayo naghahangad ng bagong simula. No? New beginning sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Nung January 1, naligo po ba kayo? Naligo po ba kayo? Kasi sabi ng iba, pag doon hindi ka naligo ng January 1, parang tatama rin ka maligo no? Buong taon. Paano yan? Di ako nag-toothbrush. Diba? So, hindi ako mag-toothbrush buong ano. So, parang hindi nga ako nag-toothbrush, no? Ayan. So kung meron kayong Bible, no, pakibuksan po sa Psalms 37. Ayan, verse 1 hanggang 7. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong linggo. Ayan. So I hope pagpasok ng bagong tayo, masaya kayong lahat. Ayan. So happy tayo, meron tayong good vibes, no? Yung iba parang wag niyo muna akong stressin kasi ayaw ko man ma-stress ngayong bagong taon. Yung iba nagbayad na ng mga utang kasi ayaw daw magkaroon ng utang pagdating ng 2026. May mga gano'n, no? Ayan, so kailangan daw pag yung utang ng 2025 bayaran na para hindi na tumawid ng 2026. So sabi ng ibang nagpautang, yes, sana narinig niya to. Diba? Sana nagbayad na siya. Ayan, kung meron kayong Bible, no? Psalms 37 verse 1 hanggang 7. Ang pamagat po ng ating preaching ngayong Sundays, pabasa nga po ulit, rush or trust. Ayan. So yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga. So pwede po tayong pumikit lahat, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat, kami Lord ay dumadalangin Panginoon sa umagang ito. Nabigyan mo kami Lord ng pangunawa Panginoon. Patungkol Panginoon sa iyong mga salita. Dalangan ko Lord God na ikaw Panginoon ang bigay sa amin Lord ng maayos na paliwanag Panginoon na yung mga bawat words Lord God na marinig namin ay mag-penetrate Lord God sa aming mga puso at sa aming mga isipan Panginoon. Lord, marami pong salamat Panginoon in Jesus' name. Amen. Ayan. So start po tayo sa Book of Psalms. Alam po natin, si Book of Psalms, hindi lang naman po si David ang nagsulat niyan. So marami yan. May mga iba't ibang author ng pagdating sa Psalms. Like tulad ng binasa ni Tita Libay kanina, Ninang Pilita, Psalms din yun, no? So ang author po nito, David, and then mga other psalmists. Book of Psalms, kung babasahin nyo, titingnan nyo, para siyang tula. Yung iba naman, para siyang, sa iba, para siyang songbook. May mga kanta. No? So actually, kanta siya, no? Meron siyang mga emotional na nilalaman. Like for example, umiiyak, di ba? Nagsasaya, nagsa-celebrate, nagpupuri, ganun yung Psalms. Ang dati kasi, hindi ako kaya magbasa ng Psalms kasi parang okay, parang lang ako nagbabasa ng tula. No? Na hindi natin nauunawaan kung ano ba yung relevant nito sa ating buhay. So, Psalms, makikita nyo, punong-puno ng emosyon. And ito ay parang, sabi ko nga dati, is parang devotion ng isang tao. Para kang mayroong binabasang diary ng ibang tao na nakikipag-usap sa Panginoon. Parang ganon. Like David to God, no? Ito yung sabi niya. Psalms 37, this very special kasi hindi siya lament, hindi siya nagpi-praise, no? Hindi rin siya nagse-celebrate, but this Psalm 37, this is about wisdom, no? Wisdom psalm siya. Instructional, no? Meron siyang binibigay na instruction. So simulan po natin sa verse 1. Sabi po dito, verse 1, fret not yourself because of evildoers.
Be not envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Ayan. Sa Tagalog, sabi po dito sa verse 1, no? Huwag ka daw magalit or don't worry, no? Kapag doon sa mga taong gumagawa ng masama. No? So, may mga nagalit na pa po dito ng morning, no? Nakakainis to, di ba? Parang ganon. Tuloy po natin, be not envious of wrongdoers. Sa Tagalog, wag daw po tayong mainggit sa gumagawa ng masama. Amen. Meron po ba ditong sumagi na sa isipan nyo na bakit yung mga masama parang sila pa yung pinagpapala? Ayan. May mga sumagi na ba sa utak niyo na parang akong gumagawa ng mabuti, ba't parang ako'y pinapalo, yung iba pinagpapala? Bakit ganon kaya, no? Sumagi na po ba sa atin? Kaya minsan naiinggit na lang tayo na gumawa na rin din kaya ako ng masama, no? Baka pagpapalain ako, baka magkakaroon ako ng blessings. Merong mga ganon eh. Sumali na rin kaya ako sa contractor ng DPWH, no? Para tiba-tiba tayo 2027, meron tayong fireworks, no? Hindi lang LOSIS, no? Fireworks na talaga, fireworks display, no? Verse 2, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Sabi ni David. So sabi ko po, gusto ko pong umpisahan yung year po natin ng tinatawag na do not fret, no? Ang ganda ng word, no? Do not fret means do not worry. No? Huwag tayong mabalisa sa mga ganitong bagay. Alam ko lahat tayo, di ba? Sabi ko kanina, when it comes to hope, meron tayong kabalisahan, no? Na pagdating ng 2026, hindi na ako pabata. Nakikita ko yung mga wrinkles ko, di ba? Parang ayaw mong mag-New Year kasi madadagdagan na naman yung edad mo. Meron bang ganon? Na pagdating mo ng New Year, yes, bagong taon. Pag tingin mo sa salamin, di ba? Nalungkot ka agad. Parang challenging na agad tong taon to. Paano ko tatanggal tong mga... meron ganun, di ba? Habang lumilipas ang panahon, tumatanda tayo. Like me, di ba? 32 na ako ngayong 2026. Di ba? So, feeling ko, I don't know, medyo naninibago pa ako. No? So, feeling ko 32. Ayan, so... May mga katanungan tayo ngayong New Year, sabi nga, be not envious. Minsan sinasabi natin, bakit sila blessed, di naman sila nag-church. Di ba? Bakit sila merong ganito, mali naman yung ginagawa nila. Di ba? So may mga times talaga na, syempre bubulungan ka ng kaaway na, ito ka ngayon, 2026. 2025, ito na yung sinabi mo eh. Tapos 2026, ito na naman sasabihin mo na magda-diet ka na. Na hindi naman nangyari. Diba? May mga natupad po ba yung diet dito? Diet plan ng 2025? Ayan, parang last year, January, ako din yung nag-preach, no? So sabi ng iba, bawi na lang next year, no? So, ewan ko kung makabawi pa, no? Tapos yung iba nang sasabi, Lord, bakit parang na-stuck ako? Parang hindi ako gumagalaw. Yung problema ko hindi nawawala. Yung pa rin yung problema ko last year. Di ba? Hindi umaabante. Feeling mo na-stuck ka. Yung iba ang layo na, tapos ikaw nandito ka pa rin. Minsan sinasabi mo, ang unfair naman ng buhay. So alam niyo po ba, pag tayo nababalisa, no, ang tendency po pag ikaw nababalisa, yan, mga katabi natin, pag nag-worry, ang tendency niya, nagkakaroon tayo ng envy, inggit. Madali tayong magalit, tama ba? Pag naman may pera tayo, may bless, wala namang problema, di ba? Kahit mabangga ka ng sakyan, okay lang. Di ba? Nagkakaroon tayo ng shortcuts, no? Sa faith natin. Nagsi-shortcut tayo. Di tayo nag-wait, no? When we are, in fret mode, nagko-compromise tayo, gumagawa na tayo ng mga mali na hindi naman natin ginagawa dati, and nagkakaroon tayo ng bitterness towards God. Parang, Lord, bakit ganito yung buhay ko? No? So, ang hirap. Ayan. So, alam mo po na number one na nakapagpa-disappoint sa ating mga Kristyano ay
Facebook. Ayan. Kaka-Facebook natin, kaya ka na-depress. Bakit? Lahat po nang nakapost sa Facebook, puro achievements. Nakabili ng kotse. Siyempre, nakalagay doon, malaking susi. Di ba? Bumiling kotse. Bumiling bagong bahay. Nakapasa sa board exam. Nagkaroon ng asawa. Nagka-girlfriend, nagkaanak. Tapos ikaw, ba't parang walang nangyayari sa buhay ko? Ba't parang wala ako kahit isa niyan? Nadidepress ka ngayon. Di ba? Nakakaroon tayo ng depression. Ang tendency, i-ask mo ngayon si God, Lord, kailan ba ako, Lord? Due date na ako. Lord, 40 years old na ako, wala ka pang binibigay sa akin, man of God. Yeah? Or woman of God, parang kailan ba yung para sa akin, Lord? Sasakay na ba ako sa last trip? So may mga ganon tayo. Verse 3, trust in the Lord and do good. Ayan. Dwell in the land and befriend faithfulness. Sabi sa number 3, verse 3, no? Sa lahat ng nararanasan mong yan, naiinggit ka, nahulungkot ka ngayon, nade-depress ka, sabi ni David, trust in the Lord. Sabi ng iba, gasgas na yan, Kuya Kim. Nagtiwala talaga ako eh. Talaga ba? Nagtiwala ba talaga tayo sa Panginoon? Sabi ito, trust in the Lord and do good. May kasunod, do good. Diba? Gumawa ka ng mabuti. Alam mo, minsan, mahirap talagang magtiwala when it comes to faith. No? Kaya nga faith po, meron tayong faith eh. Minsan yung faith natin, para yung sa hospital eh, yung line na ganun. Angat, bababa. Minsan stuck ka na. Hindi na mabuhay-buhay yung faith mo. Feeling mo patay na. Kasi hindi ka na makapagtiwala sa Panginoon. Na parang, Lord, every time na may pag-pray ako sa'yo, parang wala ka namang tinutupad. Parang wala ka namang binibigay sa akin, Panginoon. Alam ko po lahat tayo may mga prayers na ganyan. And that's good. Na nagkakaroon tayo ng real conversation with God. Like David, basahan niyo po yung buong Psalms. Makikita niyo si David kung paano siya umiiyak, paano siya nagtatanong kay God about dun sa situation na pinagdaraanan niya. And like us, hindi tayo exempted sa ganon. Hindi porket nakangiti tayo sa church, feeling natin we are strong. Yung mga katabi nyo, hindi feeling nyo, porket nakangiti yan, di ba? Walang pinagdaraanan. Meron yan. Kaya nandito yan sa church. Di ba? Minsan nanghihingi siya ng validation, nagpapray kay pastor, o minsan naghihintay siya ng answers dun sa mga prayer niya. Lahat kayo may pinagdaraanan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung may pinagdaraanan. Ayan, yung mga pinagdaraanan ba? Ayan, mukhang masaya ba? Ayan, so happy tayo. New Year, wala pa eh, no? Wala pa due date, sa akin si pa. Kakasimula pa lang eh, so wala pang naniningil. Akin si pa sa katapusan pa, di ba? So, medyo maganda pa yung simula, no? So, medyo yung iba sabi, medyo nalagasan ako ng Christmas, di ba? Ang dami ng Pasko eh. Di ba? So, nagtago na lang talaga ako ng Pasko. Para hindi So, alam niyo po, yung mga problema natin sa buhay, yung mga tao na nakikita natin sa paligid mo, may tinatawag kasing yung joy na meron ka, parang ninanakaw sa'yo. Alam niyo ba yun? Yung parang ang saya-saya mo kanina, biglang may nakita kang may saya-saya mo, nakatanggap ka ng 100 ng Pasko, tapos yung kapatid mo, 1,000 yung nakakuha, biglang nawala yung saya mo. Diba? Parang gano'n eh. Ba't ba gano'n? Binigyan ako magkaiba. Number 1, na pumapatay sa yung joy is comparison with other people. No? Nagkakaroon ka ng comparison. Lord, ba't si ganito ang sexy? Hindi kain ng kain. Bakit ako 1 meal a day? Diba? Parang di ako mapayat. You're moving too fast. Nahilig ka sa instant, no? Gusto mo mabilisan. Lord, ito yung timeline ko. Pag na-receive mo to, iba na naman. Walang katapusang timeline. Diba? Hindi mo na-appreciate yung joy na binibigay sa'yo ng Panginoon. Number 3, you're focusing on what you don't have. Minsan, ang tinitingnan mo,
ang hinahanap mo yung wala ka. Yung meron ka, hindi mo na-appreciate. Diba? Alam niyo po ang tao kasi, in reality, wala talagang satisfaction. Kahit anong gawin mo, bigyan mo na 1,000,000, sa sunod na taon, 2,000,000 na hihingin yan. Bigyan mo ng kotse, Lord, okay na sa akin kotse. Pagdating ng balang araw, sports car, sunod bus na, truck, barko, eroplano, walang katapusan yan. Spaceship, hanggang sa spaceship na yan. Hindi na uubos ang satisfaction ng tao. Walang makakasatisfy sa tao kahit sino. Alam niyo po ang question dyan, it's our heart na hindi nagko-contain ng joy. Lagi kasi tayo nakatingin sa iba. Na hindi mo nakikita kung ano yung meron ka na dapat nating pagpasalamat sa Panginoon. Yung iba, mapera nga, may mga sakit, malubhan sakit. Di ko naman sinasabing pero somehow, meron tayong dapat pagpasalamat sa Panginoon. Di ba? Gwapo ka, maganda ka, healthy ka, malakas ka, kompleto pamilya mo, marami. No? Marami tayong dapat pagpasalamat sa Panginoon. So, wag nating hayaan, ngayon 2026, yung joy na meron ka ngayon pagpasok ng bagong taon, wag mong hayaang manakaw ng kaaway. Iwasan mo na mag-compare sa iba. Pagkita mong nadidepress ka na sa Facebook, wag ka nang mag-Facebook. Mag-chat GPT ka na lang. Di ba? Mag-search ka doon. Paano hindi ako madidepress? Di ba? So, sasagot si chat GPT sa'yo. Nakalagay doon, go to sleep. Diba? Baka kasi pagod ka lang. Ayan. So, iwasan natin kaka-Facebook, Instagram. Kasi kahit ako, di ako post ng, di ba, wallet ko, 5 piso lang naman. Baka hindi ako mag-post noon. Pupost ko talagang sobrang daming pera. Madidepress kayo talaga. Di ba? Lalo na kung yung nag-post ng pera may utang sa'yo, madidepress ka talaga. Kasi hindi nagbabayad sa'yo, may nagpo-post ng ganun eh. Di ba? May post na nakabili ng kotse, uy, may utang pa to sa akin. 20 ah. Hindi mo makalimutan, hindi ka makamove on sa 20, no? Ayan. Trust pagdating sa Panginoon, hindi lang yung basta binibitawang magandang salita. Lord, ako'y nagtitiwala sa'yo. Period. Trust ay laging mayroong katumbas na obedience. Mayroong pagsunod. Trusting the Lord, hindi ibig sabihin, Lord, nagtitiwala ako sa'yo, bahala ka na. Ang tawag doon, passive faith. Bahala ka na, Lord, pero wala kang gagawin. Diba? Tapos maghihintay ka lang. That's passive. Kaya nga sabi kanina, trust the Lord and do good. Ibig sabihin, habang nagtitiwala ka sa Panginoon, syempre may ginagawa ka. Diba? Hindi yung sabihin natin, Lord, bahala ka na. Diba? 2026, di ako magtatrabaho. Kasi ikaw na, Lord, bahala eh. So, hindi siya ganun nag-work. Mamamatay ka. Mamamatay ka ng mali ang iyong pinapaniwalaan. Ayan. Meron naman tinatawag na self-driven hustle. Yung isa passive. So, bahala ka na, Lord. Yung pangalawa naman, self-driven. Well, yung si Lord, dapat kikilos na. Ay, ito na, bibigay ko na. Lord, ako nang bahala. Ako na, Lord. Tagal mo eh. Di ba? Parang nainip na ako, Lord. Ako na ulit. So, hindi siya pagtitiwala. No? Na pinapangunahan natin si Lord pagdating sa mga maraming bagay. Naalam ko, guilty tayong lahat. Lord, nagtitiwala akong bibigyan mo ako ng man of God na boyfriend. Di ba? Nilike lang post mo, bibigay ka na. Uy, okay na to. Lord, ako na dito. So marami pa. No? Pagdating sa trust, no? Lagi dapat tayo nakadepende sa ating Panginoon. Hindi sa sarili mo, hindi sa kapitbahay mo, or hindi sa mga taong inuutangan natin. Diba? Or sa taong mga dinedependahan natin. So, New Year application, kahit ang mga bagay na nangyayari sa atin, seems slow, mabagal, keep trusting the Lord. Ha? Keep trusting the Lord. Sana itatak natin ngayong year 2026, Lord, na kahit mabagal ang pacing ng buhay ko, nagtitiwala akong may gagawin ka sa buhay ko. Yun eh. That is trusting the Lord. Di ka nagmamadali, di ka naiinip, nagtitiwala ka na may ginagawa ang Panginoon sa'yo. No?
Parang ano lang yun eh. Sabi ko nga lagi ko sinasabi, trusting the Lord is parang yung anak mo kung paano nagtitiwala sa'yo. Na paggising niya kada umaga, meron siyang kakainin na hindi niya nakikita kung paano mo kinikita yung pera, pero pagdating ng kainan, meron siyang dinadala. No? At kapag yung bata, sabi ko nga, nag-compare sa iba, ma, bakit yung handa natin chicken, kanila ham? Nawawala na yung joy. When you compare, kung ano yung meron ka, sa meron ng iba. Kasi yung iba na yan, totoo, meron talagang higit sa'yo. Hindi pwedeng, wala na lang lahat. Mentality ng Pilipino, wag na lang masenso, bababa na lang lahat para pantay-pantay kami, di ba? Wala nga asenso sa pamilyang ito, parang ganon. Di ba? So meron tayong mga mentality na ganon. Ayan. Trusting the God is choosing even when His timing is so slow. No? Si Lord meron niyang timing, Minsan nahihinip tayo. Like for example, sabi ng mga dating matanda, darating na si Lord. Hanggang ngayon, di pa daw narating. Kaya sabi, 2000, magkakaroon na ng rapture, no? Inunahan na si Lord. So, hindi dumating kasi naunahan na Na-spoil na, kaya may moving Yan. Verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Ayan, very famous verse. Sabi dito, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So yung iba dito parang, wow, I like that promise, no? Ang ganda. Makikita mo yan, nakasabi sa mga pintuan ng business, ng bahay, nakatatak sa damit, naka-profile picture sa delight yourself kasi ibibigay daw lahat ng gusto ng puso mo. Gusto niyo po ba yan? Ibibigay daw lahat. So, alam ko po maraming mga Kristiyano na ang naniniwala dito. When it comes to delight, marami po dyan nagkaroon ng misinterpretation. Nakakala ng iba, kapag nag-church, I do something good, nagbibigay ako sa Lord, nagsiserve ako, nagpipray ako, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng gusto ko. Ang tanong, paano kung hindi? Anong mararamdaman mo? Feeling mo, hindi totoo si God. Pero ang problema, mali ka ng pagkakaintindi when it comes to delight. Wrong delight, meaning God will give me everything I want. Yun yung maling delight. Na lahat ng gusto ko, ibibigay ng Panginoon. Na parang, Lord, nagsimba ko last week. Meron akong hihingin sa'yo, Panginoon. Ibigay mo na. No, hindi siya parang ganon. Hindi siya parang suhol. Na, Lord, nag-fasting ako last week. Magpe-pray ako ng bagong bahay. Kailangan mong ibigay. Kasi yun ang gusto ng puso ko. That's wrong. Delight. Ang right delight, God reshapes what you want. Meaning, no? It's aligning your heart to God's heart. So meaning, nagkakaroon kayo ng tinatawag na tuning. Diba? So yung ating mga musicians, di ba? Pansinin nyo kapag ang isang instrumento hindi nakatono, walang align, mali, di ba? Kung saan-saan pumupunta. Like sa sasakyan, nagkakaroon ng alignment yan, kasi minsan tagilid tumakbo. When it comes to God, no, mayroon din tinatawag tayong alignment. Yung delight na tinatawag. Nagkakaroon ng frequency na yung gusto ng Panginoon, yun na yung gusto mong hingin sa Kanya. Hindi si Lord yung mag-a-adjust sa gusto mo. Otherwise, special ka. Special ba tayo? Lord, diba? Special child ka ba? So tingnan mo yung katabi mo. Special ka ba? Bakit sobrang dami mong blessings? Diba? Ano bang sikreto mo? So, sikreto niya, share mo naman dyan, di ba? Bakit ka binibless ng Panginoon? That's right delight. Kasi minsan, may mga inihiling tayo sa Panginoon,
na parang hindi naman bagay sa atin. Hindi na ayon or umaakma doon sa puso ng Panginoon at puso natin. That's wrong delight. So napaka-importante, this year, magkaroon tayo lagi ng heart check. No? Pa-check natin lagi sa Lord yung laman ng puso natin. Kasi pag may mga hinihiling na tayo yung hindi maganda, di ba? Ipa-check na natin. Baba, hinihiling mo, Lord, yung mga taong hindi nagbayad ng utang sa akin, sana masagasaan. Di ba? Sabi ni Lord, wow, nag-pray siya. Okay, granted na. Hindi ganon. So nakikita nyo agad na hindi siya tamang delight. Lord, bigyan mo ako ng maraming kayamanan. Pag tinanong ni Lord, bakit? Gusto ko lang, Lord. Hindi ganon. Diba? Pag sabi mong, Lord, bigyan mo ako ng maraming kayamanan, tutulong ako sa mahihirap. Yan. Diba? Sino ba yung mahihirap? Mga kamag-anak ko, yan lang tutulungan ko. So, diba? So, nakikita ng Lord yung laman ng puso natin. So, alam niya kung kailan niya ibibigay yung blessing sa'yo at kailan ka dapat maghintay. Siya yung nakakaalam. Hindi tayo. Yeah? So, huwag tayong mainggit sa mga taong gumagawa ng masama. Verse 5, commit your ways to the Lord. No? Commit your ways to the Lord. Trust in Him and He will act. Alam niyo po when it comes to Bible reading, maging observant po kayo sa mga words na palaging inuulit. Meaning, binibigyan niya ng emphasize yung tinatawag na trust in Him. Binanggit na kanina, trust in God. Inulit-ulit, magtiwala ka sa Panginoon. Nang unang panahon pa to, yung mga tao pa lang hindi nagtitiwala sa Lord. Hanggang ngayon ba, nagtitiwala pa rin ba tayo sa Panginoon? So hindi, no? Minsan may mga, hindi, Lord, ako na to. Saka ka na, Lord, pag walang-wala na. Ikaw na yung aking last resort. Diba? Ikaw na yung pinaka-final boss, Lord. Sa last ka na dumating. Diba? Commit your ways to the Lord. Alam niyo po, ibig sabihin ng commit your ways to the Lord? Alam ko, this year, may mga gumawa niyan. Meaning, lahat ng plano mo, nilatag mo sa Panginoon. Lord, tadan, isang Manila paper, ito yung gusto kong mangyari. This 2026. Sino po dito nagkaroon ng maraming plano ngayong taon na to? Taas po ang kamay. Yung mga hindi tumaas, kita ni Lord, wala kang plano, sige. X na yan. Di ba? Hindi ko natuto pa rin yan. So lahat tayo, meron tayong planon. No? May mga nagsulat, ilagay sa notebook, bumili ng bagong notebook, bagong ballpen. 2026, ginawa namin ng asawa ko yan. Diba? Nag-recap kami ng 2025, itong ginawa ng Lord sa buhay namin. Tatatatat, tatatatat. 2026, ito yung gusto naming mangyayari. Diba? Magkaroon ng spaceship. Parang si Elon Musk, no? So marami, no? Nagsulat kami doon. No? Baka kung mabasa nyo, pakitupad naman, di ba? Nakalagay doon, bagong ano, di ba? Kung nabasa nyo, hinipo ko ni God, edi bigyan mo kami. So parang gano'n, no? Meron tayong mga plano. We prayed it to God, no? Pinalangan namin sa Panginoon, na Lord, ito yung plano namin. However, no? Let your will be done pa rin sa buhay natin. Di ba? Hindi naman lahat ibibigay, eh. Tama ba? Lahat nga ng hiningi mo sa nanay mo, hindi naman binigay. Nangihingi ka lang ng 5 piso, ayaw pang ibigay sa'yo. Ang sagot pa sa'yo, hindi ako natay ng pera. Di ba? So, hindi lahat. Siyempre, kung hindi align sa will ng Panginoon yung hinihiling mo, baka hindi niya ibigay. Pero kung nag-a-align yung puso mo, puso ni God, puso nyo, baka ibigay niya. Diba? Like ngayong Christmas, lahat ng hiniling ng anak ko, binigay ko. Diba? Christmas aligning ng puso. Diba? Kayo ba ganun din? Kung ano yung gusto ng exchange gift, gusto pala ng tripod, nalaman mong gusto ng tripod, binigay mo towel. So hindi nag-a-align yung gusto. Diba? So aalamin mo kung anong gusto. So ganun yun eh. Alam ng Panginoon kung ano yung gusto nyo.
Hindi niya na kailangan pang, Lord, gusto ko ng ganito, kulay pula, may airbag. Ayoko nang ditulak, Lord. Ganon, no? Alam na ni Lord yung gusto niya. So commit your ways to the Lord. Sabihin, roll your plans to God. Ngayon, 2020, ginawa niyo ba yan? Kung hindi pa, pwede pa kayong humabol, di ba? January, na ba ngayon? January 4 pa lang ba ngayon? 5. Di ba? Pwede pa kayong 4. Pwede pa kayong humabol, no? Pwede niyo pang ipanalangin yung mga gusto niyo. Pero sabi ko nga sa inyo, always check your heart. Kung hindi bibigay ni God, that's okay. Maaaring yung mga bagay na hindi niya binigay sa'yo para sa kabutihan mo. Diba? Akala mo lang, Lord, ito na yung perfect timing na ibigay mo to sa akin. Kaskasero ko pa ngayon, wag muna. Diba? So, talagang pag nagpatakbo ka, mananagi ka talaga, baka hindi ibigay ni God, diba? So, pag ako nagkakotse, talagang kakarirahin ko lahat. Bubusin ako ng malakas sa churchmate ko. Diba? Tapos di ko papasakayin. Hindi bibigay ni God. Diba? So, si God, sinecheck niya yung puso niyo. Commit your ways to God, lagi niyong i-involve si God sa mga plano ng buhay niyo. Especially kapag Christian tayo. Hindi dapat nawawala si God sa ating mga plano sa buhay. Diba? Hindi lang naalala na si Lord kapag, ay, may problema pala ako, Lord. Ito na. Pag binigay na yung mga blessings, wala na, di ba? Praise the Lord na lang. Lord, hallelujah, tapos na. Pero wala naman talagang hallelujah. Wala naman talagang papuring ibinigay sa Panginoon. Ayan. Trust in Him. Then He will act. Sabi ni David, no? Pag tayo nagtiwala sa Panginoon, kumikilos siya. Hindi nyo lang nakikitang kumikilos siya, kasi pag nakita nyo kumikilos ang Panginoon ngayon, deads na kayo. Di ba? Pag nakita niyo ang Panginoon ngayon, baka nasa langit na kayo. Ganito pala ang ginagawa niya sa langit, di ba? Be-bless niya pala si JR. Di ba? So gusto niya yon. So alam ko lahat tayo gano'n, no? At lahat tayo nagkaroon tayo ng goal setting ng 2026. Sa career, gusto kong makatapos ng pag-aaral, gusto kong makapasa ng board exam, yung iba sa ministry, di ba? Yung iba, family, gusto ko 2026, di ba? Magkasundo-sundo na kami lahat. Gusto ko 2026, magkaroon kami ng asawa. Lahat yan may mga goal settings. Meron kayong gustong ma-achieve. Pinaplan nyo na yung future nyo. When it comes to finances, syempre hindi nawawala. Kailangan 2026, Lord, ng Pasko. Di ba? Ako na yung nagpapapasko, hindi na ako yung nagmamano, di ba? Hindi na ako yung namamasko, papasko po, di ba? Ikaw na dapat yung nagbibigay. May mga ganun, di ba? Finances, no? Meron tayong hinihiling na financial breakthrough sa ating buhay. Verse 6, He will bring forth your righteousness as the light and your justice as noonday. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Ito po, inulat ulit. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. No? Sabi dito, verse 7, Be still before the Lord. Alam niyo po yung be still before the Lord? Ang ibig sabihin po niyan, no? Magpahinga tayo sa Panginoon. Be still. Diba? Parang di ka gumagalaw, basta nakasteady ka lang, pero si Lord yung iyong pinapaniwalaan. And wait patiently for Him. Alam ko po lahat tayo dito, simula nung pinanganak tayo, nagkaroon tayo ng kamalayan, pagdating sa New Year, ang dami na nating pinangarap. Tama ba? Yung meron ka ngayon, pinangarap mo yan. Bahay, kotse, maayos na pamilya, pinangarap mo yan dati. May mga hindi binigay. Pero sabi nga ni David dito, manatili ka lang sa Panginoon at matyaga kang maghintay. Minsan po sa buhay natin, no? Pilipino, may inipin, no?
bawa sa pila, ako may inipin din ako. Pag nakita kong mahaba yung pila, kahit gusto kong bumili, no? Ng pandesal, kahit anong gusto mo, di na ako nagpila. Tatamad na ako. Naiinip ako eh. Kapag may naantay ako, di ako naiinip agad tayo. No? Tayo gano'n, mahilig tayo sa instant, no? Pag sa restaurant, pag sinabing kailangan ganito, naka-serve na, yung waiter, pag 30 minutes binigay, nakasimangot na tayo, di ba? Naiinip tayo. Sa Lord, ganun din. Marami tayong pinagpipray sa Kanya, prayer request. Nagsulat ka na sa papel, pinapray mo na kay pastors, binigay na dito, sinunog mo pa, napunta ka pa ng prayer mountain, pinapray mo na kahit kanino yung prayer mo, tas wala pa rin. Lord, inip na ako, sino bang lalapitan ko? Lahat na ng santo, napuntahan mo na, wala pa din. Naiinip tayo. Hindi tayo minsan nakakahintay sa Panginoon. Kaya hindi po nagmamatter minsan dito. Kaya nagkakaroon tayo ng envy. Kaya tayo nagkakaroon ng shortcut sa ating mga faith. Kasi ito yung problema. Hindi tayo marunong maghintay sa gagawin ng Panginoon. Lagi tayong nangunguna. Dami naman nating sablay. Kahit ako, dami kong sablay. Nung ako yung gumagawa, nagpaplano ng buhay ko, dami kong sablay. Pasalamat na lang, meron tayong Panginoon. No? Ayan, huwag ka daw mag-worry, inulit-ulit. Over the one who prospers in his way. So kahit pagpalain ng mga kakilala mong gumagawa ng masama, huwag kang mabalisa. Matyaga kang maghintay ng para sa'yo. So, this year, I want to start yung ating buhay na meron tayong pag-asa, meron tayong trust kay God, magkaroon tayo ng commitment kay God, at matyaga tayong maghintay sa gagawin niya this year, 2026. Dito po ako maglalas, Pwede po tayong tumayo lahat. This Psalms 37 na ating pong binasa, the perfect demonstration kung sino yung gumawa nito, walang iba kundi si Jesus Christ. This Psalms is from Old Testament. And Jesus, even sa New Testament, marami siyang kinote. Galing sa Psalms. Psalms 37, Jesus trusted the Father completely. Siya yung unang nagtiwala sa kanyang Ama. Nang sinabi ni God the Father, baba ka sa lupa, i-save mo yung humanity. That's called trusting His Father. Siya yung unang nagtiwala. Binigyan siya ng command. Like us, binibigyan din tayo ng command ng Panginoon na magtiwala tayo sa mga planong ibinigay niya sa atin. Number 2, Jesus delighted in the Father. Isa lang sila ng gusto to save humanity. Di siya gumawa ng gusto niya lang. Laging naaayon sa Panginoon. Laging naaayon sa gusto ni God the Father. Wala nang iba. Kung ano yung pinapagawa sa Kanya, yun lang ginawa niya. Sabi nga kanina, alam niyang ipapako siya sa krus. Hindi siya surprise na parang pinadala siya dito, tapos di niya alam kung ano mangyayari sa Kanya. Alam niya. Alam niyang ipapako siya. Alam niyang ibibetray siya ni Judas. Alam niyang itatakwil siya ni Peter. Tatatwa siya ni Peter. However, he still trusted the Father. Jesus committed his way. Naging committed pa rin siya na kahit ito yung mararanasan ko, mahihirapan ako, gagawin ko. Bakit?
dahil sa atin, sa katabi mo, sa pamilya mo. Like Christmas, no, the perfect gift na na-receive natin is salvation. Si Jesus Christ. And si God, He waited through suffering. Within the years na nabubuhay siya sa mundong ito, naghintay siya ng tamang timing kung kailan siya mapako sa krus. Sinabi ni Jesus, sa kanya galing yung let your will be done. Siya nagsabi nun. Hindi kung sinong propeta, hindi si Peter, hindi si John. It's Jesus still trusting the Lord. Lahat yan dinemonstrate na ni God, ni Jesus sa atin. It's us na lang, nasa atin na lang yon kung paano natin gagawin. Alam ko, this year 2026, hindi to smooth ride. May hirapan, may iiyak, may madadapa, may panghihinaan ng loob, may maglulupasay sa Panginoon. But the question is, it's always the heart na lagi nagtitiwala sa Panginoon. Even David, naglupasay, umiyak, nagtanong sa Panginoon, but still, nagtitiwala siya sa Panginoon. Yun naman ang importante, di ba? Kahit anong maranasan natin sa buhay natin, huwag kang aalis, be still, and wait patiently to God sa kanyang gagawin. Maaaring hindi mo napapansin, pero may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo. Trusting, dapat may laging combined na actions. Trust the Lord and do good.